Ang tribo po namin ay Ruwang Bangon. Hello! Hello! Ako si Ilma na isang bangon. Mabuhay ang mangyan. Matapos ang pagkilala sa tribo ng Bangon, dadako naman tayo sa pagbaba dito sa bundok ng Bakalan upang silayan ang mga natatanging lugar dito sa Oriental Mindoro. Mga kaibigan, papunta na po kami ng Mount Halcon at ito na pong bundok na ito ang tatahakin natin kung saan andun din ang mga mangyan. Ang Mount Halcon, kung tawagin ng mga mangyan, ay lagpas ulap, ang siyang naghahati sa Oriental at Occidental Mindoro. Ayon sa mga eksperto, ang magagandang tanawin ng buong isla ng Mindoro at ang nakapaligid dito ang makikita kung nasa tuktok ng bundok. Nang makarating ako sa paanan nito, ay namangha ako sa malaparaisong lugar. Iba't ibang uri kasi ng halaman ang makikita sa bundok na ito, gayon din ang maiilap na hayop. Sa katunayan ay dito matatagpuan ang tamaraw. Tamaraw o Mindoro Dwarf Buffalo, kung tawagin ng mga eksperto, ay isang maliit na mammal kasama sa pamilya ng Bovidae o yung mga baka, kalabaw, kambing at iba pa. Siyempre, makikita lamang ito sa Mindoro at sa ngayon sa Occidental Mindoro na lamang ito matatagpuan. Noong unang panahon, nagkalat lamang ang mga ito sa mga bundok. Ngunit dahil sa panguhuli ng mga tao, isa na ito sa mga endangered species o yung mga malapit nang maubos. Taliwas sa pagkakalam ng maraming tao, ang tamaraw ay hindi kalahi ng kalabaw. Kabaligtaran ng kalabaw, mas maraming balahibo ang tamaraw. May kaunting marka sa mukha, hindi maamo at may mas maikling sungay at pakorteng V ang mga ito. Pero katulad din ng kalabaw, lumulublob sila sa putik para makaiwas sa kagat ng insekto. Mga kaibigan, andito na po ako sa paanan ng bundok ng Halcon at ngayon po ay simula na ng pagtaha ko sa mataas na bundok na ito. Ang hanging bridge na ito ang aking daan patungo sa Mount Halcon upang hindi na ako lumagpas sa ilog. Medyo nakakatakot po ang pagpunta dito sa tulay na ito, mauga at talagang ang pakiramdam ay parang mahuhulog ka. Saan na yun? Nakakatakot sa ano? 8,488 talampakan po ang taas ng Mount Halcon na ito. Noong una po ang pasya ko, hindi na po talaga ako tutuloy sa pag-akyat sa bundok dahil sabi nga po ng mga eksperto, bawang mga veteranong mountaineers lamang ang makakaakyat sa bundok na ito. Pagod ang inabot ko sa paglalakbay na ito, ngunit isang napakasayang araw ang lumipas sa akin. Kaya naman, sa ikalawang araw ng aking paglalakbay ay pinuntahan ko ang Simbahang Bato at ang Nauhan Lake. Welcome to Nauhan! Mga kaibigan, ito po ang bantayog na nakikita nyo ay ang palatandaan na nasa Nauhan na kayo, isang bayan sa Oriental Mindoro, kung saan makikita ang Simbahan na Bato at ang Nauhan Lake. At samahan niyo po ako sa pagsulyap sa natatanging lugar na ito. 15 minuto mula sa Bantayog ay narating ko ang Simbahang Bato. At bago ko marating ang Simbahang Bato, mga palayan ang aking nilagpasan. Katulad ng ibang mga lugar sa Pilipinas, mayroon ding makasaysayang lugar dito sa Nauhan, Oriental Mindoro. Ito ay ang Simbahang Bato na ayon sa mga residente ay ang simbahan sa loob ng simbahan. Samahan niyo po ako sa pagsilip
sa makasaysayang simbahan na ito. Yari sa adobe at mga sea corals ang simbahang ito. May iba namang naniniwala magpasa hanggang ngayon na sa ilalim ng simbahan ay may nakatanim na ginto. Marami nang nagtangkang hukayin ang mga ito, ngunit ipinatigil ng mga namamahala sa bayan ng Nauhan. Ayan mga kaibigan, ngayon kasama ko si Ate Baby Palomera para ibahagi sa atin kung ano bang kasaysayan nitong simbahang bato sa kanyang mga pananaliksik. Dati siyang tagapamahala ng simbahan at ngayon, ordinary na lang siyang missionary. Itong mga simbahang bato ay kakahuyan daw. Kaya walang naka-witness kung sino talaga ang gumawa nito. Kaya yung mga haka-haka ng matatanda ay sabi, isang araw lang daw na, isang gabi na ginawa. May nadidinig daw silang nagpupukpukan. Tapos nakita na daw, tapos may nakaparito na nakita na ay simbahan. Yung pari, yung dating paris priest namin, si Father Yonen, yung Ilocano, ay nang nagpapagawa ng simbahan sa bayan, yung bricks, yung ganitong tiles, ay siyang nagpaano na, kumbaga abstract ang design. Nagpagawa yata dun sa Kalapan ng kumuha ng bricks dito, na yun ay inaano yung ginigiling at inilalagay dito yung inaano sa tiles, isinasama doon sa gagawing tiles. Ay hindi diyan ako kahit, ang ano daw nito, ang flooring daw nito ay yung bricks na yun, baldosa, una, ay 7 to 9 feet pa. Kaya ang tawag dito ng iba, sa inyo ka nga yung lumubog na simbahan. Wala naman kaming alam na lumubog na simbahan. Ito yung akala ko'y kampana na buti lang sinabi sa akin ni Ate Baby. Ito pala'y bombshell noong unang panahon. Bilang kapalit, isinabit dyan na kwarteng kampana. Kung titingnan nyo, itong lugar na ito po ay parang bintana. Parang na noong mga unang tao, nag-iisip sila na doon sa ilalim nito ay may mas mababa pa ang mga flooring nito at na ito'y simbahan. Kaya may mga haka-haka na itong simbahan na ito ay may simbahan pa rin sa ilalim nito. Sa kwentuhan namin ni Ate Baby ay marami akong nalamang mga haka-haka tungkol sa